Nabahala ang ilang grupo sa pagdaong sa Subic Bay ng pinakabago at high-tech na submarine ng Amerika, ang USS North Carolina. Bukod kasi sa nuclear-powered ang submarine na bawal daw sa ating konstitusyon, tila pinapadala lang daw nito ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa pinag-aagawang Panatag o Scarborough Shoal. Pero paglilinaw ng Department of National Defense at ng US Embassy, routine port visit lamang daw ito at walang kinalaman sa nangyayaring standoff. May report si Marisol Abduraman. Sa gitna ng mainit pa ring tensyon sa Panatag o Scarborough Shoal, isang nuclear-powered submarine ng Amerika ang dumaong sa Alaba Pier sa Subic Bay. Ito ang USS North Carolina. May habang 350 feet at may bigat na mahigit 7,800 tons kapag nasa ilalim ng karagatan. Ibinida ng US Pacific Command ang makabagong teknolohiya at kagamitan ng USS North Carolina. Minamanduhan ito ng mahigit 100 crew. Todo bantay ang mga sundalong Amerikano sa paligid ng submarine. Gamit ang telescope, maya't maya minamasdan ng mga sundalong bantay ang paligid ng pier. Nitong May 13 pa dumating ang submarine, 2 linggo matapos ang pulong sa Amerika ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at US State Secretary Hillary Clinton. We obviously have an enduring relationship with the United States. I think all of you are aware of that. We have a strategic partnership. We have a treaty alliance, the only one that we have. The foundation of our relationship is very solid. We have a shared values, shared history, and a shared sacrifice with them. Pero ayon sa US Embassy at ng ating Department of Defense, bahagi ng routine port visit ng USS North Carolina ang pagdaong sa Subic. Tatagal hanggang Sabado ang submarine para mag-imbak daw ng supply gaya ng pagkain at tubig ayon sa Philippine Navy. In the permission to dock here, ang statement lang nila, the purpose of the visit is official port visit. Now, what official port visit means is that it's part of their regular routine. It's a routine sort of thing that they do all over the world for replenishment of supplies, for R&R. Kasi sometimes they're out 30, 60 days. So kailangan they really have to touch land. Wala rin daw kinalaman ang pagdating ng USS North Carolina sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng Panatag o Scarborough Shoal. Regular naman umano may mga barkong pandigma ng Amerika na bumibisita sa bansa bunsod ng Visiting Forces Agreement. Katunayan, pag-alis ng USS North Carolina sa Sabado, may isa pang submarine ang darating dito. Whatever message that sends to the Chinese is for them to interpret. But as far as you're concerned, well, no, it's regular. It's regular. Mahigit 1 buwan na magsimula ang standoff sa Panatag. Ayon sa DFA, nakabantay pa rin doon ang 2 barko ng Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At may isang fishing vessel. May 10 namang fishing vessels doon ang China. At sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, naiulat sa isang artikulo sa China na nakatakdang magbawas ng flights ang China Southern Airlines papuntang Pilipinas. Sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag ang China Southern Airlines, pero tumangging humarap sa kamera ang kanilang staff sa Pilipinas. Sa ngayon ay normal pa rin naman daw ang bilang ng flights nila patungong China at pabalik ng Pilipinas. Ngayon pa lang nababahala ng tourism industry sa posibleng maging epekto ng alitan ng Pilipinas at China sa turismo ng bansa. Sa Cebu, ilang negosyante at travel agencies na raw ang umaaray sa pagkansila kamakailan ng ilang Chinese counterparts nila ng mga booking patungo sa Pilipinas. Marisol Abduraman, GMA News.